Trahedya po sa isang malaking sunog sa pabrika ng tsinelas sa lungsod ng Valenzuela. Batay sa salaysay ng ilang mga bombero, maraming sunog na mga katawan ng mga trabahador ang tumambad sa kanila. Bagamat 3 ang kumpirmadong namatay, mahigit 6 na pong iba pa ang pinaghahanap at pinangangambahang naipit sa sunog. Nakatutok po doon live si Dano Tingkungko. Dano? Mike, Vicky, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang sunog sa loob ng pagawaan ng tsinelas. Pasado alas 4 ng hapon kanina ay dineklara na itong fire under control. Ibig sabihin, contained na ang sunog at malamang ay hindi na ito kumalat pa. Umabot ang sunog na ito sa Task Force Charlie kaninang tanghali. Ayon naman kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, kanina ay 3 bangkay na ang naialis mula sa loob ng factory. Pinaniniwala ang marami pang naiwan sa loob bagamat hindi pa nila masabi kung ilan. Katunayan, ngayon nga, 65 tao ang hindi pa rin mahanap ng kanilang mga pamilya. Sa laki at kapal ng usok, hindi maitatanggi ang tindi ng sunog na inabot ng factory ng tsinelas na ito dito sa Valenzuela City. Sa likod ng gawaan, mas ramdam ang laki ng nagngangalit na apoy na tinapatan ng makapal at maitim na usok. Wala pang 1 oras ang sunog, idineklara na ang mataas na alarmang Task Force Charlie. Ibig sabihin, dapat nang rumesponde ang iba pang mga pamatay sunog sa Metro Manila. Sa laki at lakas ng apoy, hindi ito naging madali sa mga bombero. Ang ilang bombero halos na suffocate sa loob ng gusali kaya nilagyan ng oxygen. Kapansin-pansin din na nag-iiba-iba ang kulay ng apoy na lalong nagpahirap sa mga bombero. Nakasusulasok din ang amoy mula sa factory. Iba-ibang klaseng chemicals na makita ng mga barrels nila dyan ay iba-ibang chemicals. Then the raw materials because they are dealing sa mga rubber. Kwento ng ilang trabahador na maswerteng nakalabas bago lumakas ang apoy, sinubukan nilang apulahin ang apoy pero napakabilis daw ng paglaki nito kaya lumabas na sila. Naghanap po kami ng fire extinguisher eh. Kinuha namin fire extinguisher tapos bigla lang po yung kwan. Bigla lang umapoy eh. Bago mag-alauna ng hapon, 3 katao ang kinumpirmang patay sa loob ng factory. Isa sa mga ito nakitang nakahandusay sa hagdan. Mistulang pababa pero nabagsakan ng kahoy. Ang 2 pa nakita raw sa una at ikalawang palapag. Pag ganyan mabilis yung pagkalat ng apoy dahil nga sa tsinelas yan eh. Madali masuffocate talaga yung nasa loob. So pag yan nahilo, hindi na makalabas. Lalo na pag may nabagsakan ng bagay, naipit, hindi na makakalabas. So. Ayon mismo sa may-ari ng factory, may 200 ang empleyado niya at mga 4 na puraw ang nagtatrabaho sa loob ng factory nang sumiklab ang sunog. Hindi pa masiguro kung may natrap sa loob o nakaligtas na ang marami pero dagsa ang mga kamag-anak ng mga empleyado sa labas ng factory kaninang hapon. Di raw kasi nila pa nakikita ang mga mahal sa buhay na alam nilang nasa loob ng factory nagtatrabaho. Ma'am, sino ang anak ninyo sa loob? Si Ericson Rada, tsaka si Girlie Rada. Wala ka daw po, hindi pa ako nakikita. Oo. Huwag naman ho sana. May nasa hospital na daw, pwede ko naman alam kung saan pa ng hospital na yun. Pwede pong mga kay Kuya Danny at Takador, wait na lang siya galing sa biyahe kasi si Mama di ba nakalabas sa loob. Ang isang ito tila hindi na kinakaya ang paghihintay at nagpipilit ng pumasok sa loob ng umaapoy na gusali. Ando sa isang kasamahan niya, nag-text. Ando sila sa loob, buhay pa daw sila. Hindi ko alam. Maya-maya pa dumating na mga operatiba ng PNP Soco. Ayon sa BFP, nalaman din daw nilang may nagwe-welding sa loob ng pabrika bago maganap ang sunog. Rapid yung spread ng apoy. Nung nag-start immediately, mabilis daw. Sa volume ng fuel, madami. Yung presence ng heat, ano ang nakapag-source. Welding ng ignition, kasi may welding process din ng area na yan. Meron kami agent na ginagamit sa tsinelas pang expansion, di ba? Very flammable. Ang ginawa ng nagwe-welding, hindi nagsasabi sa amin. Tapos nagwe-welding, hindi namin alam. Biglang tumama doon sa kwan, sumabog. Pag-aralan namin kung anong tulong namin. Pero kailangan tulungan namin yan, di ba pwede din tutulungan.
At Vicky, gaya ng ating nabanggit kanina, no, hanggang sa mga oras na ito ay nakikita pa rin natin yung mga makakapal na usok mula doon sa loob nitong gawaan ng tsinelas. Indikasyon na nagpapatuloy pa rin ang sunog sa loob nito. Bagamat kagaya nga nung nabanggit din natin kanina, no, dahil fire under control na ito, ibig sabihin contained ang sunog, posibleng hindi na ito kumalat pa at mandami pa ng iba pang estruktura. Inaasahan natin na anumang oras mula ngayon ay maidedeklara na ang fire out sa lugar na siya namang magbibigay daan sa mas masusing investigasyon sa kung ano nga ba talaga ang pinagmulan ng sunog na ito. Vicky? Dano, hanggang sa mga sandaling ito, wala pa tayong balita tungkol sa mga trabahador na pinaghahanap pa hanggang ngayon? Vicky, kanina no, na yung ilang mga volunteer at yung ilang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ay tinangka nilang pumasok doon sa loob ng estruktura. Bagamat dahil nga nagpapatuloy pa rin yung apoy, no, kahit under control na ito, dahil nagpapatuloy pa rin yung apoy, lubhang delikado ito para sa kanila. Kaya napilitan din sila na umatras. Pero ngayon nga, no, gaya ng ating nabanggit kanina, no, inaasahan natin na sa anumang oras mula ngayon ay maidedeklarang fire out itong sunog at siya namang magbibigay daan para sa retrieval operations, mapping up operations at investigasyon sa kung ano nga ba ang pinagmula ng sunog na ito, Vicky. Sa report mo kasi, may nagsabi na nagte-text pa raw yung mga kamag-anak. Totoo ba ito? Vicky, wala tayong independent confirmation, no, kung yun ba yung kung totoo nga ba itong sinasabi ng ating mga na-interview kanina. Bagamat yan din yung ating narinig mula dito sa area, no. Maraming mga kamag-anak nagte-text sa kanila na mula sa loob. Bagamat kanina rin ay napansin din natin na marami din sa mga trabahador yung nakalabas. Kagaya ng ating na-interview kanina na sinubukan pa raw nila na apulahin yung sunog gamit ng fire extinguisher, pero dahil mabilis ito, mabilis daw itong kumalat, ay napilitan na rin daw sila talagang lumikas para na rin sa kanilang safety. Mas magiging malinaw ang anumang impormasyon na makukuha natin mamaya pag natapos na ang sunog na ito at nagsimula ng investigasyon, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.